May tanong sa akin, ganda ng advertising, payable in 8 months. Pag loan mo, 1 week lang pala. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin natin yung mga pamamaraan po nila ng panluloko sa atin para po tayo ay mahikayat na manghiram dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paninigil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po, ganda ng advertising. Payable in 8 months. Pag loan mo, 1 week lang pala. Yan, isa yan sa mga techniques nila. Talagang very enticing. Kaakit-akit yung kanilang mga advertisement. Meron pa nga ho dyan lalagay SEC registered kami. Hindi kami nanghaharas. Mahaba ang termino namin. Ganyan sila. Kasi ang gusto talaga nila is manghiram kayo ng manghiram, hikayatin kayo. Yung malubog kayo sa utang. Bakit? Ito, kasi po, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to is connected po sa Pogo. PAOK na rin po ang nagsabi niyan. So ano po ang gagawin niya mga yan? Di umano, lilinisin po yung pera, money laundering po. Kaya po sila, nagko-concentrate talaga sila, alam nyo kung saan? Sa advertising. Totoo po yan. Pansinin nyo pag nanood ho kayo ng mga video, ng mga tungkol po sa OLA, ay yan po ang lagi nyo mapapanood. Kasi syempre, yun ang algorithm namin. Kasi ang topic po namin is sa mga bugo katabusadong online lending app. So, syempre, yan po, maglilipa na yan. Lalabas po yan sa advertisement natin, So, ngayon, mapapanood nyo siya. Okay? Pag pinanood nyo, ano ho sasabihin? Diba? Registered sa SEC. Yeah. Diba? Up to 120 days. Sa inyo nga, 8 months pa. Di po ba? O tapos, ano yan? Hindi kami nangaharas. Sumusunod kami sa gobyerno. Talagang, lokohan ang ginagawa. At hindi lang ho yan. Tingnan nyo Hindi na ho nila sinusunod yung tama, yung ethical na pag-advertise, Pagka kayo, nag-download ng kanilang apps, dyan na magsisimula ang dilubyo ng buhay ninyo. Bakit? Unang-unang gagawin niyang mga yan, nanakawan ho kayo ng detalye. Yung inyong mga contact list kukunin yan. Totoo po. Lalagyan nila ho ng malware yung inyong telepono pag binigyan nyo sila ng access. Kasi collateral nila yun yung mga contact list na nakuha sa inyo, pag kayo po natansya nila na hindi ho kayo makakabayad sa takdang oras, yun pong mga contact list po ninyo, ang gagawin nilang collateral, yun ang tatawagan, yun ang kukulitin, yun ang sisingilin. At hindi lang ho yun. Isa rin yun sa gagawin nilang marketing nila. Mga walang yayan yung ninakaw sa inyo detalye, o offeran din nila yun. Di po ba? Paano po kung meron kayong 100 contacts? O di meron silang 100 prospective clients na i-message, na i-email. Di ba? Mga luko-luko yung mga yan. O di ba? So, napakagaling po ng kanilang isip, ng kanilang utak sa kalokohan at katantaduan. Yung isa, na kliyente nila, na naloko nila dahil dun sa kanilang advertisement, makakakuha pa sila ng 100 kung may 100 sa phone book yan. O di po ba? Buti sana kung nasa phone book lang. Paano yung mga tumawag sa inyo? Nag-miss call sa inyo. Yun tinawagan ninyo. O diba? Wala sa contact list yun, pero kasama yun. Di po ba? Ganyan ho kawawalang yayang mga yan. Pansinin nyo, kung yung boss ninyo is wala sa contact list ninyo, pero tinawagan nyo using your phone, matatawagan din yun. Totoo po. Kasi nasa call logs nyo yun O di po ba? Tapos ito pa. Pag nanakaw nila yan, nag-fill out pa lang po kayo. May pangalan pa lang kayong nilagay.
contact number po ninyo, nagpaano kayo, nagpa-selfie kayo, ayan na. Padadala na ho kagad kayo sa inyong e-wallet. I-disburse kagad yung pera without you knowing kung magkano po yung na-approve. Kasi sa calculator nila, ilalagay nila ganitong halaga, ito yung termino. Pero hindi naman yun na masusunod eh. Diba? Which is, ito sasabihin ko sa inyo, kahit saan naman pong pautangan, hindi naman ho talaga kayo masusunod. Yung desired amount nyo, let's say 10,000. No? Pagka CDI kayo, binayarify kayo, at nagdesisyon yung mga yan, na 5,000 lang po yung ano nyo, yung ipahiram sa inyo, yun po yung ibibigay sa inyo. Pero, okay, i-discuss po sa inyo yun, na hindi ho ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. May the truth in lending act po tayo, napaka-importante ng batas na yun. Pag hindi ho sinunod yun, may criminal liability yun. May kulong ho yun eh. Di po ba? Nakita nyo kung napakaraming batas ho ang ano yan, sinaway niya mga tratado na yan. Di po ba? Oh. Tapos tayo naman ho, syempre, nangangailangan tayo ng pera, nakita natin sa sa feeds natin, di ba? Hindi kaya, nanonood kayo sa aking video, definitely yan, yung pong lalabas na na advertisement is connected po sa OLA. Kasi po, ang content ko po is tungkol sa OLA. Kaya po, yun po ang lalabas ng mga advertisement. Diba? Kasi yun po ang algorithm ng ng mga social media eh. Di po ba? Yun lang ho ang yung bitter truth diyan, no? Kaya ho, kung may advertisement ho na lumabas diyan, wag niyo ho wag niyo siyang paniniwalaan. Gawin ho natin yung ating due diligence. Lagi kong sinasabi, i-check nyo po sa SEC. Okay? Pagka po yan, kasama sa online lending platform, meaning, lisensyado po yan. Kasi, hindi ho yan mabibigyan, ng pahintulot, or makasama sa listahan po ng recorded online lending platform kung yan po ay hindi SEC registered, hindi incorporated, at kung wala yang secondary license. Okay? Yun po ang requirement para mapasama kayo sa recorded online lending platform. So, yun ho ang una nyong alamin, kung legitimate na lending yan. Okay? Pangalawa po, i-check nyo po yung kanilang mga ratings. Okay? Yung mga nagko-comments po dun sa kanilang apps. Okay? May mga nagre-rate po dyan eh. Pag may nakita na kayo dong hindi maganda, let's say, naghaharas yan, mataas ang interest, huwag yun na hong ituloy. Okay? Hindi worth ng time ninyo at ng effort ninyo na manghiram dun sa bugok na yun. Kasi guguluhin lamang po ang isip nyo yan. Kayo lamang po din ang maaapektuhan. Gugustuhin nyo ho bang hindi matahimik? Di po ba? Tayong mga tao, siyempre, gusto natin ang tahimik na buhay. Yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, ang gusto lang niya magulong buhay. Hindi po ba? Yan ho ang gawin po ninyo. Gawin po natin yung ating due diligence. Now, pagka nandyan na po tayo, nakapanghiram na, mapalegitimate yan, or illegitimate yan, legal or illegal. At pagka kayo po'y hinaras at sobrang taas po ng interest, mag-complain po tayo sa mga sangay ng gobyerno na nakakasakop po sa pagpapautang. Andiyan po ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Okay? Doon po sa mga malalayong lugar, dyan po sa aking description box sa YouTube channel po natin, nandyan po yung kanilang mga email addresses, dyan nyo po ipadala ang inyong complaint, kalakip po ang inyong ebidensya. Now, kung kayo naman po ay nasa Metro Manila at karating probinsya, dyan po sa Pasay, meron po silang one-stop shop. Okay po? Ang importante po pag tayo inabuso at winalangya at niloko, ayan po, i-complain po natin. Kasi hindi matitigil ang mga kawalang yan, yung mga bugok na yan, kung hindi natin a-actionan. Tsaka po pagka yan na raid, dapat yan, pupuntahan natin. Sasampahan natin ng demanda. Kasi hindi natatapos sa raid yan. Doon pa lamang po nagsisimula yan. Dapat po magbayad yung mga dapat magbayad. Dapat makulong kung sino man yung dapat makulong. Para yun matupad o maganap yun, kailangan natin sampahan ng kaso. Kasi pag di natin sinampahan ng kaso, palalayain yan. Okay? Mababaliwala po yung effort ng mga nag-raid, yung mga nag-file po ng complaint. Pagtuunan natin ng pansin. Kasi hindi uubra na magraratlan tayo sa social media, magkukomplain tayo dito, magkukomplain tayo dyan. Kailangan po nating aksyonan. Tapos, pagka yan, illegal,
Kagaya po na lagi kong sinasabi, bayaran nyo na lamang po kung magkano yung dinisburse sa inyo. Kung yan po'y legitimate, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Pero kung kayo'y winawalang ya pa rin, itigil nyo po. No? Kasi syempre, yung peace of mind ng ating rito, iniisip No? Pero, paghandaan nyo pa rin. Pag-ipunan nyo pa rin siya. Okay? Tapos, pag dumating yung panahon na o-offeran kayo ng gano'n, make sure na yung offer po, is documented. Ibig sabihin, naka-email po yan. Using their email na may domain name. Okay? Importante po yan. Lagi po natin tatandaan na pinaka-importante po sa atin na laging payapa ang ating isipan. Iwasan po natin yung stress na yan, yung anxiety at depression. Kasi po, pag napunta tayo dyan, hindi na po natin maibabalik sa dati yan at saka sa normal. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.